Noong nakaraang linggo mga kapatid, sorpresang sinalakay at tagumpay na kinubkob ng mga Ukrainian ang Kursk region ng Russia. Marami ang nagulat sa hakbang na ito ng Ukraine kung saan hindi talaga inasahan ni Putin na ang maliit at napakadehado niyang katunggali ay magkaroon ng mapangahas na plano at matagumpay na kinuha ang mismong lupa at teritoryo ng Russia. Malaking kahihiyan ito para kay Putin at upang ipakita sa buong mundo na kapag ang Russia ang kinanti, hindi pwedeng hindi ito maghihiganti. Agad itong nagpakawala ng katakot-takot na bilang ng mga drone at missile sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Sa ulat ng NBC News, isang malawakang drone at missile attack ang inilunsad ng Russia sa Ukraine, kung saan nagsimula ito mga hating gabi at nagpatuloy hanggang sa paglubog ng araw. 3 individual ang kumpirmadong nasawi at base sa ulat, ito na raw ang tila pinakamalaking pag-atake ng Russia laban sa Ukraine sa loob ng ilang mga linggo. Hindi naman tumiklop ang mga Ukrainian at pinatikim din ito sa mga lungsod ng Russia ang bagsik ng kanilang paghihiganti. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang panibagong ganap sa digmaang Ukraine at Russia. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Nito lang September 1, 2024, iniulat ng Reuters na kinumpirma ng mismong Russia na nagpakawala ang Ukraine ng mga drone upang atakihin ang mga power plant at oil refinery na nasa mismong Moscow. Gayon din ang ulat ng France 24 kung saan mahigit 150 na mga drone ang inilunsad ng Ukraine patungo sa Moscow at mga border region. Ayon naman sa Al Jazeera, napigilan ng Russia ang malawakang aerial attack ng Ukraine kung saan na-intercept ng kanilang mga air defense system ang mahigit 150 na mga Ukrainian drone. Ngunit noong September 2, 2024, iniulat ng CNN na inilunsad ng Ukraine ang isa sa pinakamalaki nitong pag-atake ng drone sa Russia kung saan matagumpay na tinamaan ang kanilang mahahalagang mga target. Ayon sa ulat at sa mga bidyong na-post sa social media, tumama ang pinakawalang drone ng Ukraine sa isang oil refinery at power station sa loob mismo ng Russia. Kita rin sa mga video ang makapal na usok mula sa tinamaang mga target sa Moscow at sa kalapit na rehiyon ng Tver. Dahil dito mga kapatid, talagang nagulat ang Russia sa mga naging aksyon ng Ukraine dahil ang nooy minamaliit lang na kakayahan nito ay umabot na hanggang sa pinakasentro ng Russia. Kinilala ng Russian Defense Ministry ang laki ng pag-atake ng Ukraine. Ngunit base sa kanila, hindi raw ito naging epektibo dahil marami sa mga drone ang na-intercept ng mga air defense system ng Russia. Ngunit kung ang mga ulat at mga bidyong kumakalat ang pagbabasehan, makikita na talagang napuntirya at tinamaan ng Ukraine ang kanilang mga mahahalagang target sa Russia. Alam ni Putin mga kapatid na bilang isang military superpower na bansa, nakatutok ang buong mundo lalo na ang kanluran kung paano tutugon ng Russia sa bawat mapangahas na kilos na pinapakita ng Ukraine. At upang mapanatiling maitaas ang bandila ng Russia, isa na namang kakilakilabot na pag-atake gamit ang mga missile at drone ang inilunsad ni Putin sa iba't ibang syudad ng Ukraine. Sa ulat ng CBS News, nito lang September 3, 2024, naglunsad ang Russia ng missile strike sa Poltava, isang syudad sa Ukraine kung saan marami ang agarang nasawi at nasugatan. 2 ballistic missile ang tumama at nagwasak sa isang military academy at kalapit na ospital sa Ukraine. Agaran itong ikinasawi ng mahigit sa 50 individual at pagkakaroon ng mahigit sa 200 mga nasugatan. Noong mga nakaraang araw, naglunsad din ang Russia ng isang malawakang missile at drone attack sa Ukraine na kumitil naman sa buhay ng 5 mga individual. Sa ulat ng Financial Times, sinabi nito na isang malawak na Russian missile at drone attack ang pumaslang sa hindi bababa sa 5 katao. Niyanig din ng mga pagsabog ang Central Kiev noong Lunes nang harangin ng mga air defense ng Ukraine ang mga paparating na missile at drone ng Russia sa iba't ibang target sa buong bansa. Ayon sa Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, nasa 127 na mga cruise at ballistic missile ang inilunsad ng Russia, hindi pa kabilang ang 109 na mga attack drone. Ang nasabing pag-atake ay tinutumbok ang mga lungsod at kritikal na infrastruktura sa lahat ng sulok ng Ukraine, kung saan nagsimula ito bandang hating gabi at nagpatuloy hanggang sa pagsikat ng araw. Nagdulot ang mga pag-atake ng malubhang pinsala sa isang hydroelectric power plant sa Kiev at ang mga pagsabog ay iniulat na namataan sa hindi bababa sa 15 mga rehiyon sa Ukraine. Bagaman paulit-ulit na pinatikim ni Putin ang bagsik ng kanyang mga pag-atake sa Ukraine, ngunit hindi pa rin natitinag ang mga Ukrainian. Patuloy pa rin itong dinedepensahan ang kanilang bansa at determinado pa rin sila na itaboy ang mga sundalong Ruso pabalik sa kanilang pinagmulan. Buo na rin ang loob ng mga Ukrainian na hindi lang sa kanilang bansa sila dedepensa, kundi malaki na rin ang kanilang pagnanais na salakayin ng mismong Russia at ipatikim kay Putin ang lupit ng digmaan na kanyang ibinigay sa Ukraine. Sa kasalukuyan mga kapatid, mayroon pa ring restriction ng Ukraine na gamiting pang-atake sa pinakasentro ng Russia ang kanilang mga long-range weapon na mula sa kanlurang mga bansa. Ngunit ayon sa militar ng Ukraine, hindi ito problema dahil nakagawa na sila ng sarili nilang long-range weapon na kayang abutin ang Russia.
Sa ulat ng ABC News, umaasa ang Ukraine na sa pamamagitan ng kanilang bagong long-range weapon, malalampasan nila ang mga restriction ng West na atakihin ang mismong mga target sa Russia. Ang nasabing mga armas ay isang sariling gawa na kombinasyon ng mga missile at drone na sinasabing tutugon sa mga ginagawang pambobomba ng Russia sa Ukraine. Mayroon itong range na hanggang sa 700 kilometers o 430 miles. Katumbas ito sa ibinigay ng Amerika na Army Tactical Missile System. Kaya nitong abutin ang nasa 20 Russian airbase na paniguradong magbibigay ng karagdagang sakit sa ulo ni Putin. Masinsina na rin na nakikiusap sa lahat ng miyembro ng NATO ang presidente ng Ukraine at ang Minister of Foreign Affairs na payagan na silang gamitin ang mga ibinigay nitong long-range weapon patungo sa mga target sa Russia. Sa ulat ng Financial Times, sinabi nito na talagang nakiusap na ang Ukraine sa UK, US at France na kung maaari payagan na silang gamitin ang mga ibinigay nitong armas gaya ng Storm Shadow, SCAP at Army Tactical Missile System laban sa hukbo ng Moscow sa loob ng Russia. Sinangayunan naman ng Poland ang pakiusap ng Ukraine kung saan nagbigay ito ng pahayag sa kanyang mga kapwa-miyembro sa NATO. Sa ulat ng The Guardian, pinahiwatig ng Foreign Minister ng Poland na habang ang Russia ay gumagamit ng isang long-range weapon laban sa Ukraine, dapat hayaan na rin daw ang Ukraine na lumaban sa Russia gamit ang anumang armas na mayroon sila gaya ng mga armas na kayang puminsala sa mismong teritoryo ng Russia. Sinabi rin ito na dapat na umanong kunin ang $320 billion na asset ng Russia na hawak ng West at mas maiging ibigay na lang ito sa mga Ukrainian. Nananawagan din ang Minister of Foreign Affairs ng Ukraine sa mga Western allies na kung maaari ay gamitin nila ang kanilang mga air defense capability para intercept ang mga missile at drone na dumadaan malapit sa kanilang airspace. Ngunit ayon sa Foreign Minister ng Poland, tinitimbang pa nilang ideya na ito dahil kailangan dito ang pag-aproban ng buong NATO na kung saan mayroon pang pag-aalangan ng alyansa. Gayunpaman, nangako ang White House National Security Communication Advisor na si John Kirby na ang Amerika ay patuloy na magbibigay sa Ukraine ng karagdagang military aid sa mga darating na linggo. Gigil na gigil si Putin mga kapatid na makuha ang buong Ukraine, patindi ng patindi ang mga armas at pag-atake na kanyang ginagawa sa iba't ibang parte ng bansa. Paulit-ulit itong gumagamit ng mababangis na missile upang paslangin at durugin ang target na infrastruktura ng mga sundalo at sibilyan. Halimbawa, noong 2022, isang airstrike ang pumulbos sa teatro sa Mariupol na kumitil sa buhay ng daan-daang sibilyan na nooy sumisilong lamang sa basement. Sa parehong taon, isa ring airstrike ang pinakawala na tumama naman sa isang train station na agad ikinasawi ng 61 katao. Naging pangunahing target din nila maging ang mga apartment, pamilihan at mga shopping center. At ngayon, isa na namang syudad ang binigwasan ng mga missile na pumaslang ng mahigit sa 50 katao. Paulit-ulit man na pinaparanas ni Putin sa Ukraine ang ganito kasalimuot na mga aksyon. Ngunit ang mga insidenteng ito ay hindi nagpatinag sa Ukraine. Sa halip, tila nagbibigay pa ito sa mga Ukrainian ng matinding apoy upang mas lalong hindi sumuko at patuloy na ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa pananakop ng Russia. Handa na ang Ukraine mga kapatid na salakayin ng Russia at ipatikim kay Putin ang lupit ng digmaan na hinatid nito sa kanilang bansa. At tanging ang panahon na lang ang makapagsasabi kung sino ang magtatagumpay at sino ang susuko at magpaparaya. Armata! Постріл! Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!